Hi guys! Part 2 na po tayo ng aking experience sa pagdating ko dito sa United States. So dito sa part 2, ikwento ko sa inyo yung kauna-unahang struggle ko nung dumating ako dito sa United States. So dumating ako August of 2012. Noong August of 2012, ang pocket money ko lang nadala is $100. $100 is not a big amount of money way back 2012. Siyempre lalo na ngayon. Wala na halos value yung $100. Way back then, maliit na halaga na lang yung $100 din. So, yun lang ang tanging pera na dala ko. So, from the airport, natulog ako doon. Doon ako nagmagdamag kasi wala akong pangbayad sa inn or pangbayad sa cheapest motel. So, natulog ako sa airport. Nung natulog ako sa airport, kinabukasan, saka ako sumakay ng bus. 1-hour bus going to the terminal kung saang island ako pupunta. So while traveling, bumili ako ng garden salad, pinaka-cheapest na pagkain na mabibili ko, which is ang garden salad, para may pagkain ako ng araw na yon. Then from the terminal, sumakay ako ng ferry, another 1-hour ferry. So syempre nagbayad ako sa bus, nagbayad ako sa ferry. So yung $100 ko nabawasan na siya. Pagdating ko dun sa accommodation namin sa hotel na pagtatrabahuhan ko, pinagbayad ako ng $75. Sa kontrata ko ang nakalagay, $25 lang ang babayaran weekly accommodation fee. Pero pagdating ko doon, $75 yung binayad ko. Sabi sa akin, pinakita ko yung contract ko, sabi ko ito lang yung nakalagay na dapat kong bayaran, $25. Sabi nung secretary, tumaas na yung nirenovate yung accommodation, so tumaas na yung fee. $75 dapat ang ibayad ko. So imagine sa $100 na pera ko, less $75 na accommodation fee, less yung ferry na binayad ko, parang less than $10 I think, and then yung sa bus. So ang natira na lang sa pera ko parang mga more than $10 that time. And then pumunta ako sa grocery store. Pagpunta ko sa grocery store, nagulat ako sa presyo. Yung itlog, 1 egg is $1. 1 tomato is $1. So ginawa ko, bumili ako ng 6 na itlog para i-boil ko, tas yun ang kakainin ko. So ang kinain ko nung gabi na yon hanggang sa sumunod na mga araw, hard-boiled egg lang. Kasi yun lang yung afford ko. Tapos, nagtrabaho ko ng ilang araw. Ngayon, after a few days, I think mga naka-3rd day or 4th day na ako ng pagpasok ko. Ang kinakain ko lang, hard-boiled egg at saka umiinom ako ng kape or tea dun sa trabaho. Tapos pag umuwi ako, hindi na ako kumakain kasi wala akong pambili ng pagkain. Tapos, one time, parang pang 3rd day or 4th day ko na yon, umuwi ako na lulugo-lugo kasi nakita ko dun sa schedule, meron kasi kami listahan ng schedule na wala akong schedule ng 4 days. As in 4 days wala akong pasok. Tapos, pagka pauwi na ako, naglalakad ako, ginawa ko, umupo ako dun sa bench. May bench na malapit, ang view mo is ocean. So, umupo ako sa bench, tapos binuksan ko yung bag ko, tapos binuksan ko yung wallet ko. Pagkakita ko, binilang ko yung pera ko, wala na siyang $10. Parang mga $6 or $7 na lang siya, na mga quarters, ganyan, mga coins. Tapos, umiiyak ako, sasabi ko kay Lord, Lord, bakit mo hinayaan na pumunta ako dito para maranasan ko yung ganitong bagay or mag-suffer ako ng ganito? Kasi, akala ko, nung punta ako dito sa Amerika, akala ko maganda yung Amerika, ganito, ganyan. Diba yung sa nakikita natin sa mga movies and TVs. Pero pagdating ko rito, iba yung naging sitwasyon ko. Medyo mahirap. So, umiiyak ako, tapos nagdasal ako sa Diyos. Sabi ko, tulungan mo naman ako. Ano na mangyayari dito sa pera ko? Puro coins na lang. Hindi ako makabili ng pagkain. Tapos, wala akong trabaho. Walang binigay na schedule sa akin yung company kasi marami ng tao, sobra-sobra na sa tao. So, binawasan kami ng araw tsaka ng oras ng trabaho. Tapos, prior to that,
I think 2 days in a row, naghanap ako ng trabaho sa iba. Nag-apply ako sa mga hotel, motel, inn, restaurant. In-applyan ko yun. Walang tumanggap sa akin kasi puno na rin. Kumpleto na sila sa tao. So, ang ginawa ko, yung mga coins na hawak-hawak ko, pinasok ko ulit sa wallet ko, tapos nilagay ko sa bag ko. Tapos umupo ako dun sa bench. Umupo ako ng ganyan. Tapos nilingalinga akong ganun. Tapos sabi ko, so what's the next move? Sabi kong ganun sa sarili ko. So, ayun, sabi ko, Lord, paisip mo naman sa akin kung ano yung susunod na gagawin ko. Tapos habang nakatingin ako dun sa ocean, kasi ang ganda ng view nung, ano na yun nung panahon na yun, ang ganda ng view, ang di lang maganda yung sitwasyon ko. Kasi nga, struggling yung sitwasyon ko. So, naisip ko na pupunta ako dun sa mga kapwa ko Pilipino. Hingi ako ng tulong sa kanila. So, pag uwi ko, naglakad ako. Ang lakad is mga 30 minutes. Naglakad ako, dumiretso ako kagad dun sa mga kapwa ko Pilipino. Yung mga Pilipino doon, may mga babae, may mga lalaki, pero merong 2 kwarto doon na puro sila lalaki, tas isa lang ang babae. I forgot her name. Basta may isang babae doon. Puro may mga edad na yung mga kapwa nating Pilipino. Tapos, lumapit ako sa kanila. Tapos, sinabi ko, Kuya, baka pwede namang pakain kasi hindi pa ako kumakain eh. Sabi kong ganun. Wala kasi akong pambili, ganyan-ganyan. Kwento ko yung sitwasyon ko. Tapos, ang mabait nila. Ang mabait ng mga kapwa natin Pilipino, pinakain nila ako. Tapos, sabi nila, kapag ka nagugutom ka, punta ka lang dito. Katok ka lang o punta ka lang dito. Maghanap ka ng pagkain dyan kung wala kami. Kumain ka, sabing ganun sa akin. So, pinakain nila ako. As in, kain talaga ako. Ang dami kong nakain. Tapos, yun nga, nanghingi ako ng tulong sa kanila. Kunento ko sa kanila yung sitwasyon ko na wala na akong pera. Sabi ko, next week, bayaran na naman ng accommodation sa another $75. Wala akong mapagkukunan kasi yung pinasok ko lang parang 3 days or 4 days lang. Magkano lang naman yun. So, kailangan ko talaga ng trabaho. Tapos sabi sa akin nung mga lalaki doon, nung mga kababayan natin, si Kuya Roman, di ko makakalimutan, Kuya Roman, Kuya Arnel, Kuya Alex, sila yung nagsabi sa akin na pumunta ako kay Ate Eden. Sabi ko, sino si Ate Eden? Sabi nila si Ate Eden, siya yung nag-iisang Pilipina dito na may cleaning company. Pumunta ka sa kanya, humingi ka ng tulong, sabihin mo sa kanya yung sitwasyon mo, sabihin mo sa kanya kung pwede ka magtrabaho sa kanya, mag-part-time, kahit part-time lang. So, ginawa ko, nung gabi na rin na yun, pumunta ako doon kay Ate Eden. Tapos, pagpunta ko doon, parang tulog na sila kasi, sarado na yung mga ilaw, tapos nandun yung sasakyan nila, pero sarado na yung ilaw sa buong bahay, kasi gabi na rin yun. So, hindi na ako nang istorbo, hindi na ako kumatok. Sabi ko, babalik na lang ako kinabukasan. So, kinabukasan, bumalik ako doon. Ang aga ko, parang 6:00 pa lang, nandun na ako. Tapos, napagbuksan ako, parang 8:00 na, ganyan. Pero naghintay ako sa labas. Tapos, pinento ko kay Ate Eden yung sitwasyon ko. Sabi ko, kailangan ko ng trabaho, ganyan. Kasi ganito, ganyan. Tapos, sobrang bait ni Ate Eden. Siya yung talagang parang angel na pinadala ng Diyos na para tulungan ako at saka yung iba ko pang mga kapwa Pilipino na nangangailangan ng part-time o ng trabaho. Binigyan niya ako ng trabaho, binigyan niya kami ng trabaho. $10 per hour, pero ang laking bagay na ng $10 per hour sa amin dati. Ang dami naming trabaho, ang dami naming oras, nakaipon ako ng pera, nakapagpadala ako sa Pilipinas. So, ayun, yun yung kauna-unahan kong struggle. So, ang lesson nun sa akin, kundi, nung question ko yung Diyos, sabi ko, bakit mo ako dinala dito? Para ba mag-struggle ng ganito? Sabi ko sa kanya. Siguro, dapat hindi ko siya kinwestiyon. Pero syempre, bilang tao, minsan matatanong mo ang Diyos, lalo na kapag nag-struggle ka. So, talagang dinala ako ng Diyos doon because I am meant to be there. Ganun lang kasimple. At saka,
Minsan pagka talagang walang-wala na tayo, pag wala na talagang pag-asa, yung parang dead end na, dasal lang, iiyak mo lang sa Diyos, magdasal ka lang, ipaisip niya sa'yo kung ano yung next move mo. Ibibigay naman ibibigay niya. Actually, yung downfall na yun sa buhay ko, yung rock bottom na yun yung doon nagsimula na magkaroon ako ng maayos na buhay dito sa Amerika. Yung opportunity na binigay ni Ate Eden, pinadala siya ng Diyos as an instrument na makasurvive ako dito sa United States. So, marami pa akong naging struggle. Ito lang yung pinakauna na struggle ko. So, next time, kwento ko naman yung ibang mga naging karanasan ko dito. And if meron kayong gustong malaman, just comment kung ano yun. Tanong or whatever, comment nyo lang po. Thank you.